Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang ibibigay ko naman ngayon ay yung top 5 na 1.5 horsepower pinakamatipid na split type inverter na aircon as of April 2024 according to the Department of Energy or DOE. So nung nakaraang video, yung ginawa ko ay 1 horsepower. So ngayon 1.5 naman yung ibibigay ko na top 5. So sa mga hindi pa nakakapanood nung 1 horsepower na ginawa ko ng video, dun sa mga curious, ilagay ko yung link sa description or hanapin nyo na lang yung video dyan sa channel ko. Okay? So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon or yung mga i-share ko na info ay galing sa DOE, yung available na info galing sa website ng DOE. Kaya kung meron man akong masabing mali dito or meron kayong mapansin na mali, pakilagay na lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Okay? So guys, eto, as of April 2024 to yung top 5 na to. Kasi baka in the future magbago to. So kapag nagbago, i-update ko na lang tong video na to. Gagawa na lang ako ng panibagong video kung magbago man. I-check ko na lang yung website nila every 3 months siguro. Okay? So ayan guys. Ang gagawin ko ngayon ay same din dun sa ginawa ko sa 1 horsepower. Nag-provide ako ng Excel. Tapos kukunin ko yung info, ipapakita ko sa inyo kung saan ko kukunin. Tapos ilalagay ko sa Excel. Ito yung Excel. Gumawa na ako. Okay. So nandiyan na yung number 1 or yung number 5. So ito yung kukunin natin ng mga info. Yan, ito available na to dito. So yung cooling capacity. Yan. Tapos yung power rating or yung watts niya, yung aircon. Tapos yung monthly energy consumption, kilowatt hour to guys. Sa isang buwan to. Okay. Tapos yung monthly energy consumption, yan peso naman. Yan kung magkano yung katumbas nito dito sa peso. Okay. Tapos yung 24 hours na konsumo niya, kung 24 hours mo siyang gagamitin. Para may idea kayo. Okay. So yan, start na tayo. Yung number 5 natin, ito. Yung LG. Yan. Ito yung model niya. Sa mga gustong mag-search, ilagay ko na lang sa description yung mga link at yung mga gustong mag-order. Kung available pa sila online, maglalagay ako ng mga legit seller dyan sa mga gustong mag-order. Okay? So ito yung itsura niya. Ito yung indoor. Tapos ito yung outdoor. Yan. So ngayon punta tayo sa website ng DOE para makuha natin yung mga info na kailangan natin. Para transparent lang kung saan kukunin yung info nila. So ito, nilagay ko dito sa baba dahil nga yung pinaka-top nandito, yung pinaka-matipid. So i-check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. So yan. Yung refrigerant niya ay R32. Yan. So kunin natin yung cooling capacity. Ito. Yan, lagay natin dito. Okay. So ayusin ko lang para maganda mamaya. So para lang mamaya sa pinakalas ng video makita natin yung comparison talaga nila. So ayusin ko lang to guys So lakihan natin. Yan. So yung check natin ulit. Lagyan natin ng 0 dito para yan. Okay? Yung cooling capacity niya 3.30. Yan. So ngayon kunin natin yung watts niya. So ito yung watts niya. Yan, ito yung power input 860. So lagay natin dito. Pagitna natin to. Yan. Yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour sa isang buwan. Yan, ito yun. Dito yun sa baba. Yan, ito yun. Monthly energy consumption. Okay. Ito nga pala guys, nung tinest nila, nung DOE, 9 hours lang nilang tinest to. Ito nakalagay dito, 9 hours. Yan. Okay. Tapos 30 days isang buwan. Okay. Tapos yung ginamit nilang rate dito
ay 10 pesos. So ilagay muna natin to, kilowatt hour dito. Okay. So ilagay natin yung 0. Mali. Yan. So yan, ang monthly energy consumption niya ay sa kilowatt hour to guys sa isang buwan. Tapos sa 9 hours na paggamit everyday, 116.10. Yan, kilowatt hour. Okay, ngayon, kunin natin sa peso sa isang buwan. Ito yon. Take note guys 10 pesos lang yung ginamit nilang rate dito. Kasi, iba-iba yung rate natin bawat lugar. Check na lang sa inyo, nandun sa bill yan. Okay? Every month, minsan, nagbabago yan. So, yung ginamit ng DOE dito, para uniform lang, eto, 10 pesos yung ginamit niya. So, katumbas siya ng, etong kilowatt hour na to, katumbas siya ng 1,161. Okay, lagay natin dito. Sa isang buwan, tapos sa 9 hours na paggamit everyday. Yung isang buwan, 30 days lang yun guys hindi 31. Okay? Kasi nakalagay naman siya dito. Ito. Yan. So, yan. Ngayon, kunin natin yung 24 hours. Ito, dito natin kukunin. Okay, 24 hours. Tapos, 1 day. Okay, yung gagamitin natin na rate dito, same na din dito. Yan, para uniform. Okay, 10 pesos. So, yan. Katumbas siya ng 103.20 kung 24 hours mo siyang gagamitin. So guys, bababa pa yan kasi nga ito, mga inverter to. Yan, possible pa na bababa yan. So yan yung number 5 natin. So pababa tayo number 5 hanggang sa 1. Hanggang sa pinakamatipid. Yan. So yung cooling capacity niya, 3.30. Yung power, yung watts to guys 860. Tapos yung monthly energy consumption, kilowatt hour to. Okay. 116.10. Tapos katumbas siya ng sa peso ito 1,161. Okay, sa 24 hours na paggamit yan 103.20. So 9 hours lang to guys ito 9 hours lang sa isang buwan. 9 hours lang everyday sa isang buwan na paggamit. Okay, para lang malinaw tayo. Okay, so next na tayo sa number 4. Ito nga pala guys, yung number 4, dalawa yung aircon. Kasi nga, nung nakita ko yung database nila, parehong LG, tapos yung model nila, halos pareho lang, yung pinagkaiba lang nila yung May 2 dito. Tapos tinignan ko yung info, same na same lang. So, hindi ako sure kung isa lang ba yung aircon na to, or magkaiba. Pero dun sa website ng DOE, magkaiba yung link nila. Pero yung info nila same din. So siguro kung gusto niyo ganitong aircon, yung available na lang siguro na model, yun yung kunin nyo. Okay, kung interested kayo sa aircon na to. So yan, pinakita ko na sa inyo para isa na lang kasi kung gagawin ko pang separate to, sayang naman yung number 10. Okay? So ngayon parang magiging 6 na yung aircon natin. Tapos to pinag-isa ko na lang. Okay? So yan. Papakita ko lang sa inyo na pareho lang sila ng info pero yung model niya magkaiba para lang transparent tayo. Okay. Tingnan nyo guys. Kasi kung nagkamali lang sila dito dapat yung model niya magkaiba. Ito may 2 to. May number 2 dito sa last model. Okay? Ito naman wala. Okay? Pero yung info nila, same lang din. Same sila ng refrigerant. Ito, same sila. R32. Papakita ko lang. Tapos, pati yung dito, yung cooling capacity niya, same din. Ito, same din yung cooling capacity niya. Yan. Tapos, yung power niya, same din. Ito, 840. Dito din, 840. Yan. Okay. Pati dito sa monthly energy consumption, same din. So, kaya ang gagawin natin, pinag-isa ko na lang dito sa Excel. Okay. Kung ano na lang yung available dyan sa lugar nyo, yun na lang kunin nyo. So, ito, ulayin natin na black. Yan. So, isa na lang to, pinag-isa ko na lang kasi nga, same lang naman sila ng info. Okay, yan. Para naman, mabigay ko pa yung top 6. So,
Bali top 6 to. So ginawa ko na lang ng top 5. Okay. Pinag-isa na lang natin to. So ang gawin ko ngayon, kunin ko muna yung mga info nila. Ito. Ang cooling capacity. So same lang din dito. Tignan natin ng 0 dito. Tapos yung power input. Okay. Yan. 840. Tapos yung monthly. Ito, 9 hours lang din to. Tapos 30 days. Ano makikita nyo? Ito. Yan. So, lagay ko lang guys para mabilis tayo. Tapos katumbas siya ng, itong kilowatt hour na to, katumbas siya ng 1,134 kung 10 pesos yung rate. Yan. Okay. So, ngayon kunin natin yung 24 hours. Okay, 24 hours. Tapos 1 day. 10 pesos na din yung rate. Okay, ito yan. Tumbas siya ng 100.80. Yan, pesos yan. Okay. Natin ng 0 dito. Okay, yan. So, yan yung cooling capacity niya. Pareho lang to guys. Pareho lang yung info nila. Sinek ko na. So, pinag-isa na lang natin. Yan. 3.30. Same lang din dito. Sa isa. Tapos, yung watts nila, mas mataas to ng 20. Okay. Tapos, yung monthly energy consumption, yan. Mas matipid siya ng konti. Yan. Tapos, yung monthly energy consumption sa peso, yan ito, 1,134. Yan. Tapos, sa 24 hours, 100.80. So, mataas siya ng 3 pesos itong pinakahuli natin. So, yan. Nakikita na natin yung comparison nila. So, mamaya, kapag nakumpleto to, makikita na natin kung gaano katipid yung sa taas or sa bawat isa. Okay? Number 4 na tayo. Hindi, mali yata yung number ko. So, dapat to number 3. Yan siya na guys. Hindi ko na-edit to. Tapos to number 2. So, yan. So, yan yung number 3. Ito. Yan. So, itong aircon na to, hindi ako familiar dito sa aircon na to. Yung brand niya, Tosot. Hindi ako sure kung ano yung pronunciation nito. Basta, search ko na lang kung available pa to. Yan. Kung meron man akong makita na available dito sa Pilipinas, ilagay ko sa link. Yung description. Sa description, yung link. Okay? So, ito yung model. Tapos, ito yung itsura niya. Okay. So, ngayon, ito yung link niya sa DOE. So, para mapabilis tayo, kunin ko lang yung info. R32 din. Ito. So, check muna natin yung dali. Labas muna natin to. Okay? Check muna natin yung model niya. Ayan. Tama. R32. Ito yung cooling capacity niya. Ito. Ayan. Tapos yung power input. Yan. So yung monthly energy consumption. Guys, dun sa mga merong info dito sa aircon na to, pakibigyan naman ng info kung saan gawa to. Kasi first time ko palang makita tong aircon na to. So, kailangan natin isama dahil nga transparent tayo dito. Baka kala nila bias tayo. So, yan. Try natin in 24 hours. 24 hours, 1 day. 10 pesos yung rate. Ito. So, konting-konti lang yung difference nila nung number 4. Yan. Kung makikita nyo dito, mataas yung cooling capacity niya dito kaysa sa dalawa. Tapos, mababa yung wattage niya. Okay. Mababa yung wattage, siyempre mas mababa yung monthly, yung kilowatt hour niya. 9 hours lang to guys ha. So, ito yung katumbas nung monthly energy consumption sa peso. Tapos, sa 24 hours, ito 100. Okay?
Konti lang yung difference nila, yung dalawa. Okay. So, yan. Talo na. Top 2 na, tsaka top 1. So, yung top 2 natin, ito, napakita ko na kanina. Nung in-edit ko itong number 2. So, yun. Yung Beko, yan. So, dun sa 1 horsepower yata, kasama din yung Beko, yung 1 horsepower niya. So, mukhang matipid to Pero, hindi ako nakakita ng ganito dito. Hindi ako nakakita ng ganito dito. Hindi pa ako, walang nagbebenta yata. Okay, pero kung may nagbebenta man, sana bigyan ako ng info sa baba. Yan, kung saan mabibili. Okay, so search natin yan yung info niya. So check muna natin yung model niya kung tama. Okay, tama naman. So yung refrigerant niya R32 din. Ito yung latest ngayon. Yung cooling capacity niya, ito kunin na natin para mapabilis tayo. Baka tumagal tong video. Ano siya na guys Okay. Kunin ko lang yung info. Yung kilowatt hour. Okay, yan. Alam nyo naman kung saan ko na kinukuha yung mga info para maging transparent tayo. So ito guys, yung mga info na to, itong power consumption, pwede pa magbago yan. Kasi nga mga inverter to. So 24 hours, 1 day, 10 pesos yung rate. Ito, 97.68. So lagay natin dito. So yan. So yan. Mas mababa yung cooling capacity nito dito. Yan. Mas matipid naman siya sa kilowatt hour. Saka dito sa peso, mas matipid siya, of course. Tapos 24 hours na paggamit nito. Yan. So yan, nasa last na tayo, nasa top na tayo. Top 1, okay? So yan yung top 1 natin. Ito yung pinakamatipid na 1.5 horsepower ayon sa DOE. Yan. Yung TCL. Yan, ito yung model niya. Okay. Ito yung itsura niya. Tapos ito yung link niya sa DOE. Yan guys, yung link sa DOE mismo yan Yan. Okay. So check muna natin yung model niya para sure tayo na tama yung model na kukunin natin. Okay, tama. Okay, naka R32 din. So lahat nitong aircon na to naka R32. Okay. So cooling capacity niya kunin na natin para makumpleto na natin tong mga info. Okay. So yan. Yung monthly energy consumption kilowatt hour. Tapos ito naman sa peso, katumbas siya ng 1,093.50. So sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day, tapos 10 pesos. Yan. So yan. Ito na. Ito na yung info natin. So yan. Yan guys. Yan yung top 5 na 1 horsepower ay 1.5 horsepower based sa available na info sa website ng DOE. So yan. Ito yung pinakamatipid natin. Yung konsumo niya sa 24 hours 97.20. Yan. Pero possible na bababa pa yan dahil nga mga inverter to. Tapos ito naman yung pinakababa natin. Yan. Konti lang naman yung difference nila. Minsan, depende pa din yan sa paggamit or depende pa din yan sa temperature tsaka sa room natin. Yan. Tsaka kung ilan yung heat load sa room natin. Minsan, depende pa rin yan sa paggamit Yung iba kasi mali yung paggamit nila. Tapos, yung room nila hindi masyadong kulob. Okay. Importante kasi yun Okay. So yan guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, yan, or kung meron kayo napulot, kahit papano, bigyan naman ng like. Yan. Kung meron akong nasabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section.
Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe lang. I-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Try ko din gawin yung 2 horsepower naman para dun sa mga naghahanap or curious kung ano yung pinakamatipid na 2 horsepower na split type aircon. Tapos magja-jump ako dun sa window type siguro. Basta kung ano yung makuha ko na info dun sa available na info ng DOE dyan sa website nila. Yan. Kung tatanungin nyo ako guys kung kung matibay ba ang mga to, hindi ko kayo masasagot doon. Kasi wala akong basis doon. Wala pa kasing gumawa ng durability test. Okay, yung lang, yung power consumption lang. Yan, yung tinest nila. So, kung tatanungin nyo ako kung matibay ba to, hindi ko kayo masasagot. Yan, lahat ng to guys, yung mga nabanggit na mga aircon, hindi to sponsor. Baka sabihin na naman ng iba na meron ako nakukuha dun sa mga nabanggit ko na aircon. Yan, hindi to sponsor yung mga nabanggit na brands na sinabi ko. Okay? So yan guys, pag-follow na din ako dun sa Facebook page natin. Okay, Facebook page ko. Ilagay ko sa description yung link. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Yan, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!